Daniel. Mo siya dyan. Bay, duklong na ka bay. Gabay na nagkagulang ba yan? Hindi ako makatulog sa kakabahan sa inyo. Na-anemic na ako. Salamat sa inyo. Hindi na ako high blood. Na-high blood lang ako. Kailangan humihin na natin ang buwaya sa sa Kongreso. I-deliver na natin sa Amerika. Dito pinupulutan lang yan. Ha? I am a Filipino. This is a free country. We can say what we want. Wow, kanina pa ko naglibot-libot. Naroday mo dire? Sige, paglaban natin. Paglaban! Inday Sara o Tatay Digo. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. BBM Bangat. BBM Bangat. BBM Bangat. BBM Bangat. BBM Bangat. Isulot sa bangan. Ayan. Ayan, wala ka mag-watching. Ang galing ni Nana magsalita. Hindi, watching lang yun, pero alam. Grabe, sigaw nila. Sumisigawan niya po. Huwag ng Duterte, Marcos, Rizal na isigawan nyo. Ubarin! Kaya nyo yan, kaya nyo yun, kaya yun. Mga Asa kamay. Oh. Identify. Okay, yung mga vlogger, sila. Wala. Meron ha. Ang mga vloggers, bibigyan ko ng 5,000. Ito boss. Ito. Enrique Capili siya. Bibigyan ko ng 5,000. Gugmandiatan. Ano yan, Gugmandiatan? Ang dami na nila dyan. Yes, it's Lisa. Mr. Hello Bro from Surina, Chabalaya. Sibuang. Gawa din kahit na paano ang Duterte na pagawa. Sibuang ang katinda rito. Dami talaga viewers ang idol ko ba? Grabe. Dami viewers oh. Ang dami dyan. Dami na naman talaga ba? Marami. Sa response video. Wala oh. Yung mga kababayan 13? Tingnan mo. nakadepende sa mga vloggers. Ha? Yung mga ipinalalabas ninyo, yung mga live ninyo, yung mga ina-upload yung video, ito yung mga ini-expect ng ating mga kababayan. Kaya, andito, alam nyo, natatapos ko lang maglinis ng bahay. Lopez ayusin mo. Sana mo lang Eh, nasakit yung balakang ko. Pero, sinako ka. pwedeng pabayaan. Tay. At di natin po pwedeng kalimutan. Ha? Itong mga kababayan natin na nandito. Yun. O sa lahat lang magtatanong, ayan, pwede nang magtanong. Isa-isa lang. Oh, gorgorin na. Braces, gorgorin. Bakit mo Braces, sinako? gorgorin mo yung mga ano. Pwede hindi gorgorin yan. Oh, sige, gorgorin. Sa Infinite eh. Durobin mga trolls sa Infinite ba? Rizal. Alam niyo, ang IMC kasi, no, ganito no, sila, tinitignan nila kung ano yung Thank you sa last mabuti sa bansa. Ngayon, kung sila man, nag-announce na at nagbigay ng, ng direktiba sa kanyang mga lokal na mag-organize rally, Ang bayan gorgorin daw. yan, talagang mayayanig talaga sila Dahil ito na, kung ako man, yung politikong lokal, politikong nasyonal, parang ito, parang suicide sa aking political career kapag ako ay bumangga sa Iglesia ni Cristo. Kaya
Kaya Tapos, yung ang maligayang pasya araw, libangan. ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para sa kanila lang, kundi para sa ikabubuti ng ating bansa. Gusto lang naman nila pagkakaisa eh. Kaya sinundan ng pamunuan o ng pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na suportado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung ito lang si Bongbong Marcos ay nagsisinungaling, ay bahala siya sa buhay niya. Sapagkat yung pasya ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na tumindig laban doon sa impeachment at suportahan yung kanyang mga ipinahayag na tutol si Pangulong Saan, Bongbong Marcos sa Gusto? impeachment ay yun. Kaya hindi siya pwedeng maging bakla doon sa kanyang mga sinabi. Next. Thank you, Bro Jesus. Yes, Ma'am. Ma'am Ruiz. Thank you. Shout out. Ganito po yan, sa ikalilinaw po natin, Mamerta. ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung titignan ninyo, base sa itinatadhana ng konstitusyon, wala po siyang pakialam sa ginagawa ng legislative department o ng Kongreso. Hiwalay po yan. Pero, nakikita naman natin na ang Malacanang ay mayroong influensya sa Kongreso. At ang Kongreso ay may influensya rin sa Malacanang. Kaya kumbaga, hindi man sinasaad sa batas, ay nagkakaroon talaga ng sapuatan ng dalawang departamento ng Tatlo po ang branches ng gobyerno. Executive, Legislative, at saka Judiciary. Ngayon, bawat isa po sa kanila ay mayroong kanya-kanyang kapangyarihan na kanya-kanyang gawain. Kaya lang, sa panahon na ito, ay nakikita naman natin, hindi naman naikukumpli. Di ba? Nakikita Yes, naman ng Ma'am taong Lisa. bayan ang Thank you. pagkakaroon ng sapuatan ng ehekutibo at ng legislatura. Kaya yung mga Wala pa ginagawa naman nila sinabi. ay talagang nakikita base sa kanilang mga ikikilos at mga ginagawa. Kung sabihin ba ni Marcos Jonathan na Morales hindi siya pabor, Bustos. pero sa ilalim nito o sa likod nito ay meron na silang mga kasunduan na kahit tumangki siya, tutuloy nitong kabila. Ganun yun. Kaya, nasa kanila yan. Dahil yung pagtanggi nila o pag hindi nila pagsunod sa damdamin ng taong bayan, ito po yung magiging hudyat ng kanilang o ng pagwawakas ng kanilang political kariyaan. Ngayon sir, halimbawa, tuloy-tuloy na, no? Yung Congress, yung nagtamados-dos, pupunta doon sa Senate. Yung Senate naman siguro mag-execute dyan, kung magkano kung sino yung guilty, not guilty. Yung, no? Pero, dadaan kay BBM. Hindi pirma si BBM dyan. Wala na siya, kailan? Wala na siya. Ang impeachment, pamamaraan po yan. Ang impeachment po, hindi po siya kriminal, hindi po siya kaso kriminal. Kundi pagpapatanggal sa mga tao na humahawak, na kapangyarihan base doon sa konstitusyon. Ang Kongreso, sila yung mag-iimbestiga. Pero may kapangyarihan sila na hindi na mag-iimbestiga, agad-agad pwede nilang ipasa doon sa Senado. Ang Senado,
kapag ito yung magiging ano no, ito yung magiging buwes o korte. Siya yung magpapasya kung ikaw ay dapat tanggalin sa pamamagitan ng impeachment o hindi. Ngayon, sabi nga no, na kinakailangan bilang lang ni ano no, ni kung sino man ang ano dyan sa Senado no, para sa impeachment, ay kinakailangan bilang lang ay 8. Kung meron kang 8 bilang, eh, hindi, wala na. Hindi ka na kaya i-pass. Dahil, Hindi pa namin alam oh, ang dahil kinakailangan darating pa. Ano naman, wala pa naman sinabi. ikaw ay nakatulad na Kasi ito na lang sir. Although mag-isa ngayon sa Senado, gawa ng file niyo. Ilang days? 4 days ba? Ganun din natin. Depende po sa rules nila eh. Ari ko wala na siya from Yes. Depende po. Kung gagawa na lang sila ng panibagong rules nila. Ganun din po. Kaya nga, no, nasa kanila naman. Sapagkat, ang pagpapile ng impeachment o pag-endorse ng impeachment ay nasa kapangyarihan. Solong kapangyarihan ng Kongreso ng mababang kapulungan. At kapag ito ay napagtimay nila, no, pwede nila i-endorse doon sa mataas na kapulungan sa Senado para ito ay legalizing magkaroon ng pag-legalize. Ngayon, nasa kanila po yan sa kabila ng pagbabanta ng Iglesia ni Cristo na itigil yung ginagawang impeachment. Dahil hindi makakabuti sa paniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi makakabuti ito sa bansa. Sir, di ba nalusulat yung pinakaunang ulan sa kasunang kanilang impeachment? Ngayon, bakit nagkaroon agad ng pangalawa? Di ba may pinahil na pangalawang impeachment? Ganun ko ba kabilis ang ano? Alam ko po, nasa kanila po yun. Nasa kanila kung paano nila itatrato, kung paano yung kanilang ano, yung kanilang umakyat ka sa tulay, tapos tumalon ka. doon sa mga ipapiles nila. Dahil kapangyarihan ka, ang pagpapile ka, pag-endorse, ay nasa kanila. Punta ka sa tulay, Pag binato nila yan, tapos tumalon ka. Para pag binato nila yan doon sa Senado, ito yung magbibigay. Thank you, H. Lisa. Thank you, Palangga. Sabi nila na si Inday Sara pag nanakaw at Kristay, bakit sinabi daw sabi ni BBM, Yes, totoo yan. Wala naman na mag-break na sila eh. Yes, matatapos ng taon. Tapos, 1 year yan, may immunity sila. Kanya-kanyang ako. Walang impeachment next year. Diba, tagam sila. Ginagawa ni Vice President Sara Duterte, nakikita niyo nakalabas na mga sir, ibig sabihin po, si Inday Sara po ay hindi magnanakaw at hindi ostray at nagtatrabaho bilang isang empleyado ng gobyerno. Ngayon sir, sino po ang hindi nagtatrabaho? Yung mga kabataan po sa Bimaner. ganito po yan, ano? Yung bintang nila para kay Vice President Sara Duterte, Yes. nananatiling Ari. bintang. Yes, Sir Ari. Nananatiling salita lang. Sapagkat wala pa namang napapatunayan o mapapatunayan. Kung meron man silang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte, sana i-file nila doon sa proper fora. Sa korte. Yes. Sa korte para magkaalaman. Kasi ginagawa nila, kinakaladkad lamang nila yung pangalan ng Vice Presidente para hiyain sa publiko. Pero yan po hindi na po ano yan hindi na po masyadong pinapansin ng publiko sapagkat matalino na po ang taong bayan. Hindi po kaya na. Lumabas na ako dito ng COA na modified opinion na order ng ating Vice President Inday Sara. Sa tingin nyo, babalita ba yung review? Hindi. Hindi nila ibabalita sapagkat ang kanilang nilalabas tama ay base kung saan sila binayaran. Malira. May sana sa team, ginagawa nila ngayon. Kabilang pagpiyan, trial by partisan. Kumbaga sa ano, no? Yung ginagawa, kaya ginagawa yan, ano, ng quantum, trial by publicity. Kung
kung ako, bilang dating alagad ng batas, pinidaysa ako sa iyo, papailan agad kita ng kaso para madali kitang butasan. Di ba? Yun lang naman eh. Pag lampas ka na doon sa prescriptive period na tinatawag. Wala na nga, Sir Efren. Wala na kasi yan. Wala na po. Tapos na po sila. 1836, ha? Ito yung 9, less grade at saka grade offense. Pag lampas ka na ron, papailan na kita ng direct filing, ha? Para at least magkaroon ng criminal investigation. Pero pagka inflagrante delicto o yung caught in the act, nahuli kita, i-request kita. Ganun lang naman. Pagka may ebidensya nga, laban sa isang tao, ay mo, para magkaalaman. Ganun lang naman. Paano po ba itong issue ng NBI kay Inday Sara? Mas lang natin ano po ba? Wala. Ang subpoena na pinalalabas ng National Bureau of Investigation, napapanood lang yan ng subpoena na pinalalabas namin sa PIDEA at kaya rin ang subpoena na pinalalabas ng CIDG. Kung ikaw, subject ka ng investigation, binibigyan ka ng pagkakataon para ibigay mo yung sa iyong panig ko. Pwede ka namang sumagot o pwede hindi rin. Sapagkat anumang sasabihin mo sa aming mga katanungan o anumang isasagot mo sa aming mga katanungan, maaari namin gamitin pabor o laban sa iyo sa alinbang hukuman sa Pilipinas. Diba? Kaya kung naunawaan mo ang karapatan mo, pwede ka rin pumunta. Kung pwede ka na humarap lang, halimbawa, sa fiscal, pinatawag ka, kung pwede kang mag-execute ng magbigay ng counter affidavit mo doon sa mga akusasyon sa iyo, pwede ka rin hindi. Kung pwede sa korte ka na lamang magpaliwanag, magbibigay at magbibigay ka naman ng judicial affidavit. Sir, may mga balita na may masamang nangyari mga bagos. Maring bang ito ay diversionary tactics para hindi mapag-usapan ang mga tunay na problema ng bayan. Hindi maibalik mga kaganapan dito sa EDSA. Argo, bilang isang bilang isang tao, huwag na natin silang gayahin. Kung meron man silang masamang isip para sa katulad natin, yung mga ganung pagyayari na sinasabi nagkasakit si ganito, panalangin na lang natin na matapos na. Namatay na agad. Ay, biro. Nagulat ako doon na. Ay, hala. Nagulat ako. Manalangin tayo na sana mamatay. Ay, joke lang. Sabay, ah. Sabay bawi talaga. Ay, wala po tayong no? Kasi ang narinig at tamang po natin ay mayroong direktiba at mga masiwa na pamamahalang ng kalahatan na nag-ibig sa Kristo sa kanyang mga lupan na mag-organize ng natin. Pero wala pong sinabi kung kailan, saan, at kung paano. Yun lamang po. Sir, may isang tanong pa ako. Sir, may kakahinatnan ba? Yung impeachment case nila, laban kay Inday Sara. Palagay ko wala. Kasi wala namang hindi mo natin alam. Kasi unang-una, dahil presidente